Isa ka rin ba sa nangangarap magkaroon ng negosyo dito sa Japan pero hindi mo alam kung papaano ang mag-umpisa? Guys, huwag kang mag-alala dahil pinagdaanan ko yan bago ako mag-start ng negosyo ko dito sa Japan. Kaya naman, gagawa ako ng videos para ma-share ko sa inyo yung mga experience ko at kung ano yung mga ginawa ko para makapag-start ng negosyo dito sa Japan. Kaya panoorin nyo yung mga YouTube ko hanggang dulo. Baka makatulong ito sa inyo para makapag-start na rin kayo ng negosyo nyo dito sa Japan. By the way, sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, my name is Jurica Juara at meron tayong 4 na taon ng pagninegosyo ng Filipino restaurant dito sa Fukuoka, Japan, ang Angel's Kitchen. Bago ako magbigay sa inyo ng tip kung paano makapag-start ng negosyo dito sa Japan, hayaan nyo munang kwentuhan ko muna kayo. Nueva Ecija yung aking probinsya, probinsyang Ilocano, at sa edad na 18 or 19 years old, yung unang punta ko dito sa Japan. So, yung kabataan ko nung ako'y nasa probinsya, hirap lang po yung aking kinagisnan na pamilya at magsasaka po yung aming kinabubuhay nung kabataan ko. At ang tatay ko naman ay construction worker at ang nanay ko ay nagsasaka. Sa batang edad ko pa lang din noon, elementary ako, alaman na rin ako ng sakahan at dumidiskarte kung papaano magkaroon ng pera dahil hindi naman mayaman ang mga magulang ko. Take note, elementary, nasa bukid na ako at nagbubunot ng punla para meron akong mabaon sa eskwela. Ngayon, na-share ko na sa inyo at masaya ako nga na-share sa inyo. Pero yung time na yon, sa tirik ng araw, talaga namang sobrang init. Kaya ang itim-itim ko nun, guys. And then, high school din ako. I remember, may mga tanim yung mga magulang ko sa likuran ng bahay namin kasi bukid. Nagtatanim yung nanay at tatay ko ng mga gulay. At alam niyo ba guys, pagkaanihan, nagbibenta ako ng mga gulay. Alam mo yon, may bilaw ako dyan, mga tinitinda ko nun, okra, tapos sitaw, yan, sitaw kayo dyan, ganyan ako ng mga elementary. Mga ganong mga experience ko nung kabataan ko, hindi ako nahihiyang magtinda. Lalo na nung nawalan ng trabaho yung tatay ko, kinailangan talaga niyang umuwi ng probinsya. And racket-racket ko noon. Pagka yung tatay ko kukuha ng isda, binibenta ko rin yung isda. Meron na akong suki ng gasoline station doon sa bayan yon. Pagka nakahuli na ng isda yung tatay ko, dadalhin ko na yun doon, ibibenta ko na. And then, bigyan niya ako ng porsyento ko doon sa napagbentahan ko. Kaya, alam nyo, dumidiskarte na talaga ako nung bata-bata pa ako. Pero, kulang pa rin syempre. Dahil nga, mahirap lang naman kami. At nung high school din ako guys, kailangan kong maglakad na napakalayo. Tapos yung sapatos ko, may butas na pagka umuulan, pumapasok na yung tubig doon sa sapatos mo. Kaya pag uwi mo ng bahay, kailangan mong patuyuin dahil yun ulit ang gagamitin mo kinabukasan. Same with sa uniform. Alam nyo ba guys, yung uniform ko nung high school ako, nako, isang palda, tapos 2 blouse. Sinasalit-salit ko lang yon siya. Kaya pag uwi, kailangan lalaban mo ulit at kailangan ipapatuyo mo siya ulit. Tapos ang bag ko din, meron na siyang butas. Tinatago ko na lang na ganyan. Pero hindi nawala sa akin yung mangarap na mabago yung buhay ko. Talagang nagsikap akong mag-aral. Paborito ko, mathematics guys. Si Ma'am Lalaine, siya yung parang nagtiwala sa akin nung high school ako. Napakalaking tulong nun sa akin. Kasi kahit na nahirap ako, merong isang teacher na nagtiwala sa akin at yun yung nagdala sa akin para mangarap. Mangarap ako na may mabago sa buhay ko. Kaya naman pinipilit ko na may maabot ako. May one time pa naalala ko, pinagkatiwala sa akin yung, iba may checking. Halimbawa, meron kayong test, tapos i-check lang ng teacher nyo yung papel mo. Tapos,
pag may mali ka, ilalagay niya na yung sagot, tapos ipapauwi niya sa'yo yung the rest, ikaw na yung mag-check doon sa mga kaklase mo. Minsan-minsan, pinapauwaya sa akin ng teacher, lalane ko yon. At yun, pagka binibigay niya sa akin, hindi niya siguro alam na napakalaki gawa nung pagtitiwala niya sa akin, na kahit hindi ako 100 doon sa grades ko, pero pinagkatiwala niya sa akin yung pag-check doon sa mga papers ng mga kaklase ko. Tapos, pag wala akong pamasahe kinabukasan, kasi kailangan kong dalhin ulit yun kinabukasan sa school para ibigay sa kanya. Naalala ko pa nga guys, dahil wala akong pamasahe kinabukasan, naglakad talaga ako, lakas-lakas ng ulan. So, from bahay to school, siguro 1 hour mahigit, hindi ko na lang ma-remember, or mas matagal pa. Tapos, pudpud na yung sapatos mo. Eto, napapanood nyo na rin yung mga istorya ng mga ganito, pero totoo talaga dahil ako rin na experience ko, kaya naman relate ako minsan dun sa mga mahihirap na mga bata na walang mga tsinelas, walang mga sapatos, walang mga bagong damit o gadget. Kasi pinagdaanan ko yun guys. So yan, lalakad talaga ako para lang maihabol ko at maidala ko yung kinekan doon sa school. And sa paglalakad ko minsan guys, alam mo, tumutulo na lang din yung luha ko. Kasi syempre, para mapapaisip ka, ang hirap pala talaga ng maging mahirap. Hindi ko rin alam kung paano ko mababago yung sitwasyon na gano'n, pero nananalangin na lang talaga ako. At yung pangarap lang talaga yung hindi ko binitawan sa sarili ko, na sabi ko talaga, balang araw, mairaraos ko din yung pamilya ko. Hindi man mayaman na mayaman, pero hindi ako papayag na walang mabago sa buhay namin. Sinuwerte naman tayong makapunta dito sa Japan, at yung buhay dito sa Japan guys, hindi rin naging madali para sa akin, dahil yung unang dating ko dito, sobrang lamig. December kasi yung unang dating ko dito guys, sa Fukuoka, Japan, yung airport na binabaan ng eroplano namin, and Oita yung unang tinirahan ko dito sa Japan. At ang Oita po ay isang malamig na lugar at nag-i-snow talaga. Grabe guys, alam niyo, kalaban mo na dito yung hindi ka marunong ng salita nila, hindi ka nakakaintindi ng salita nila, tapos yung lamig, tapos yung kultura. 3 weeks naisip ko nang umuwi sa Pilipinas. Pero binalikan ko lang yung pangarap ko para sa mga magulang ko. Sabi ko nga, hindi ko kailangang umuwi dahil kailangan kong paglabanan yung ganong sitwasyon para sa pangarap ko, sa pamilya ko at sa sarili ko din. Kasi naniniwala ako no, kung mapapagtagumpayan ko yung sitwasyon ko na yon, may mababago talaga sa buhay ko. Kaya nagpasalamat talaga ako sa Lord, dahil siya lang naman yung kinapitan ko, na sabi ko, Lord, bigyan niya pa ako ng lakas ng loob para kayanin yung sobrang lamig ng Japan. Marami talagang struggle din kami dito sa abroad, pero basta buo lang yung pangarap mo, kakayanin mo yan. At isa rin yan sa nagdala sa akin guys, bakit ako nakapag-start ng negosyo ko dito sa Japan. Nag-umpisa yan sa pangarap. Mangarap ka, yung pangarap mo ay matutupad balang araw. At ang unang tip ko sa inyo para makapagnegosyo tayo ay ang magdesisyon. Dahil alam nating napakahirap magdesisyon dahil marami tayong takot at alinlangan. Pero hanggat hindi ka nagdesisyon na mag-go ka na para magnegosyo, walang mababago. Kaya pag-isipan mo guys, ngayon kung magdidesisyon ka na. At sana i-follow nyo yung aking video dahil marami pa akong isi-share sa inyo na makakatulong sa inyo. For the meantime, yun lamang guys. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, please like, share, and follow para updated kayo sa mga isi-share ko pa sa inyo. Salamat! Kita-kits!